Hello mga ka-legit Lovercats, kamusta po sa inyo lahat? Bago natin i-play yung mga prepare nating mga video galing kay AR Reaction Vlog. Ayan, i-follow nyo po yan sa YouTube channel nila. Ayan, ni AR Reaction Vlog at ni Doors TV. Ayan, so sisimulan na po natin ang talakayan. Siyempre, from time to time tayo ay magko-comment kung ano yung mga idadagdag pa natin na mga inputs. Okay? Let's go. Alright, good evening mga Kadaver Cats. Nagbabalik na naman po si AR Reaction Vlog. Kamusta na po kayong lahat after ng Eat Bulaga kanina? Makikita natin dito ang ilan pa sa mga update para po sa kanila. So let's go, simulan na po natin. Unang-una na po dyan, bukas na po ang event ng Bingo Plus Night 2024 na mangyayari at mapapanood natin by 8 p.m. to 10 p.m. sa GTV. Pero ang red carpet niya magsisimula ng 6 p.m. to 7:30 p.m. Live na live po yan dito po sa Bingo Plus, Facebook, and YouTube. At pangungunahan po yan ni Dabbercats Main, Fiolo, Dabbercats Alden, and Vice Ganda. See you there guys, at sa mga manonood sa live, tutukan nyo po ito tomorrow ng gabi. Ay, so, so yun bukas yung ngayon po magaganap yung mga sa Bingo Plus yung ang laki ng mga pa-premyo dyan. So, may kotse, may pera, lahat. So, talagang asahan natin na sobrang rami yung manonood, syempre, and yung mga pa-premyo. Ayan. So, nakita niyo naman po kung sino naman po yung mga ah, artista na talagang mag-host, di ba? Ayan, sina Alden, si Main, si Piolo, tsaka si Vice Ganda. So, dugtungan pa natin to. Isang post naman ang pumukaw sa ating atensyon dahil itong bata po na to ay isa sa mga tagahanga ni Atasha at ni Karen Aistrup. Ito po yung isa sa mga sinulat po niya. Dear EAT, Up to 1,000 pesos off plus 100%. Tulong na rin natin kay AR yung mga ads. So, syempre, ano tayo dito, we are family sa Itbulaga. So, kung ano man yung mga kumbaga, kung saan tayo makakatulong. gusto ko po matuto mag-bike. Gustong gusto ko po kayo at sana po hindi po kayo mapahama. Love na love ko po kayo. I love you at love ko po din si Ate Karen at Tash din po. I love you, Eat Bulaga or EAT. Ayan guys. So talagang ang hinahangaan niya talaga sa ating mga EAT queens or Eat Bulaga queens ay si Atasha at si Karen Aistrup. At dagdag pa ng kanyang mother, hi TV, AJ, I would like to share my daughter's handwritten letter to the people of EAT or Itbulaga and also Miss Karen Aistrup and Atasha Mulak. A handwritten letter is always her way of expressing how she truly feels. I am just proud at her young age, she knows how to show appreciation towards people. She wants this letter to reach you, so I figured I can just post this online. Nakakatuwa naman at her young age, talagang nakaka-appreciate na siya ng mga bagay-bagay, lalo na yun sa paghanga po kay Karen at kay Atasha Mulak. Sobrang, eto guys bihira lang tayo makakita ng bata na ganito. Yung ibang bata talaga nakikita natin, nagta-tablet, naglalaro sa kalsada. Yung iba talaga nakapokus ngayon sa kung sino po ang hinahangaan po nilang artista, which is ito po yung isa sa mga good sign na pag nabasa po ito ni Karen at ni Atasha, sana'y matupad po niya ang hiling po ninyo. Ayan. So, talaga naman, di ba, kahit pa paano, di ba, actually lahat ng mga sumasalang o nagiging double cards, talaga namang yung paghanga, tulad, di ba, natin,
Siyempre, kasagsagan ng Aldab, di ba? Ah, actually, dalawa po yung naging FC ko sa Aldab. Yung Matured Official. Shoutout po sa mga Matured Official dyan. Ayan. So, ah ako po yung kasi may hawak po ng ng Matured Pateros. And bago po yun, rin ako, nag Maiden Heaven. Shoutout rin sa Maiden Heaven official, ayan. So, ang hawak ko naman po nun is sa Pateros. So, talagang nakakatuwa at nakakataba na tayo, kahit ako rin po, naging fan, fan din ng mga naging artista ng Itbulaga. So, 'di ba? Kwentong ano ko 'yun kumbaga mga naranasan ko din sa Itbulaga. Yung susugod kami para lang makita si Min, si Alden, bonus na yung sina Kuya Wally, si Kuya Pao, si Kuya Jose. So talagang nakakagalak. Pag kwento ko lang din, share ko lang din is kahit uh, napapunta kasi 'di ba nakatira na po ako sa Pateros. Pero hinahawaan ako Pasay. So minsan sumusugod pa ako ng Pasay. Pag alam ko yung yung lugar, sumusugod po talaga ako. And nung one time rin po, nagkaroon ng sugod bahay sa may Muntinlupa. Sumugod din po kami para lang makita yung si Main especially. So sobrang saya kahit na mainit, kahit na ang baon mo lang tubig, nakaka-overwhelm kapag nakita mo sila sa personal. Mas lalo ngayon sa sa studio, 'di ba? Syempre, nagkaroon tayo ng mga chances na makapasok sa loob. So, talagang very overwhelming. Makita mo si Bossing, si Boss Joey, si Tito Sen, 'di ba? Yun, kagalakan po yun na maituturo. Kahit makita mo lang sila ng harap-harapan, talaga naman overjoy na po yun. Yung iba kasi po killjoy. Di lang pinapasok ng studio kung ano-ano na sinasabi. Shoutout po natin si wag na lang pala. So, pagpatuloy po natin. Next topic, isang giant network magkakaroon ng panibagong station. Ito guys, ang bongga ng ABS-CBN kahit na wala na silang franchise ay panalo pa rin ang kanilang show. Talagang sinusundan ng mga loyal kapamilya viewers ang show ng ABS-CBN lalo na ang mga primetime shows maski na sa iba't ibang TV networks at platforms na ang mga ito. Natatalo nga lang sila sa ratings kapag hindi sila ume-ere sa A2C dahil dito. Dati ume-ere ang PBA pero ngayon ay tuloy-tuloy na ang panalo nila dahil nasa RPTV na ang nasabing basketball league. Ngayong Marso nga ay mas lalong lalawak pa ang reach ng Kapamilya Show dahil mapapanood na ang mga ito sa All TV Channel 2. Ayon pa sa aking source, pati ang ABS-CBN Integrated News program ng TV Patrol ay kasama rin daw sa mapapanood sa TV network ni Manny Villar. Sa ngayon ay tahimik pa ang pamilya o kapamilya boses tungkol sa balitang ipapalabas ang mga programa nila sa Villar-owned network. Nagpadala naman ang ABS-CBN ng statement sa Philippine Stock Exchange noong Martes, February 27 para linawin na wala na silang balak mag-apply ng panibagong prangkisa. Samantala, paniguradong mas lalakas pa ang All TV sa pagpasok ng mga entertainment at news program ng ABS-CBN kaya may mga na-excite na baka ibalik na ng mga bilyar ang mga original shows nila gaya ng Tony at ng Tony Gonzaga and MOMS o Moms ni na Mariel Rodriguez, Rupa Gutierrez at Shara Soto.
So ayun guys, kahit wala ng prangkisa ang ABS-CBN, nasa iba't ibang channels naman po sila. Which is parang mas good pa nga yun sa ABS-CBN dahil hindi na po sila nagbabayad ng prangkisa, mas palaki pa daw ang nakukuha nilang kita. Compared mo nung meron silang sariling channel na malaki daw po ang binabayad. Pero this time guys, talagang mas pipiliin daw po ng ABS-CBN na hindi na lang po kumuha ng. So ayun na nga, 'di ba? Sobrang overwhelmed din syempre na ano naman natin, ang ABS-CBN, sabihin man natin na sobrang actually magaling kasi sila sa pagdating sa content, to be honest. Lalo na ngayon, mas nakikita ko na mas maganda yung mga pinapalabas nila, lalo na sa TV5, di ba? Mostly sila po yung content creator ng TV5 na pagdating sa panggabi tsaka sa panghapon. So talagang magaganda naman po. Unlike sa iba, puro kabit serye, napupunta sa kabit serye. So yung ibang mga viewers parang papatayin na lang yung TV kaysa sayang sa kuryente. Alam niyo yun? Kasi kahit kami dito sa bahay, to be honest, GMA po, pagdating po ng kasi ng hapon, pagtapos po ng Itbulaga, share ko lang, lilipat na namin yung channel. Lilipat na namin yung channel para mapanood yung Abot Kamay, to be honest. Kaso, minsan, sobrang di na ganun kaganda kasi puro parang kabit serye na yung nangyayari sa sunod na mga palabas. So parang wala bang bago. Ibalik na lang kaya nila yung Encantadia. Baka for sure may manood. No? Pagpatuloy pa po natin to So, ayan na naman kayo. Iniuugnay niyo na naman si Tisoy. No, nagkahiwalay ang Katniel. Sinasabi niyo na ayan. So, yung mga baklitas. So, pakinggan natin yung mga baklitas. Mas pinapalo ko rin po yan sa YouTube, yung mga baklitas. si Tisoy, dinidigahan niya itong si Catherine. Ngayon naman si Catriona naman. Grabe naman. Walang katotohanan yan, be. Dahil marespeto itong si Alden Richard, hindi totoo yun. Diba? Kung hindi kayo naniniwala magjowa talaga si Sam at saka si at saka itong si Catriona, pues wag din kayo maniwala na magka-jowa itong or may ugnayan itong si Alden at saka si Catriona. Diba? Nakakaloka kayo. Hindi kayo kinakaya. Basta, suportahan natin kung anong gusto nitong si Alden. Gusto niya magpakadumi. Dumihan mo na din ako. Paala ka na. Ay, nako, Alden. ayon po sa kabila, isang malaking pasabog nga daw ang yayanig sa tanghali. So, Alden, iuugnay kay Catriona. Bakit? Ang alam ko kasi, si Alden, talagang maging successful sa mga kanyang ginagawa. So, sa showbiz. So, parang di umano ayaw niya pang pumasok sa mga relationship. For sure. Yan, ngayong Marso. So, ito guys, iaabangan daw po kung ano ba yung pasabog. Actually,
yung mga pasabog, ewan ko ba kung totoo ba yan o pang hype lang ng mga post nila. Ito na naman yung sinasabi nilang Alden Richards na magge-guest or di naman kaya mag-host sa kanila. Di ba nilinaw na po yan na paulit-ulit? Paulit-ulit din sila nagpo-post ng ganyan para siguro mang-inis lamang, pero wala pong katotohanan po yan. At ito guys, Ayan, diba? Actually, hindi man talaga totoo kung ano man yung gusto nilang iparating. Pampa-hype lang, para may manood lang. Mamaya papakita ko po sa inyo yung leaderboard o yung scoreboard na kung kayo na po talaga humusga mamaya. So, pinaka-last part natin siya pag-uusapan. hindi kasi sila nananalo sa noontime ratings. Kaya pin-time ratings po ang nilalabas nila. O di ba panalo po ang tahanang pinakamasaya? 32.3 po sila. Pero pag sa noontime ratings po yung ginamit, lagi po silang talo. Kaya wala po talagang ibang gagawin po ang tape defender para po talagang gawin na sila po ang panalo kahit hindi na po yon yung ginagamit na source para po sa lahat po ng TV networks, lalo na po sa audience shares ng mga TV programs. So, kanya-kanya naman po yan ang opinion. And also guys, paniniwala. So, kung ano po yung pinaniniwalaan nyo, doon po kayo. Ang mahalaga dito, niloloko lang nyo ang sarili nyo. Di ba? So, kaya pala ganito po ang Ayan, di ba may pa-post pa si Kapuso Warrior na ganito. Nasusunog na daw yung ABS-CBN. Kaloka. galit po ng Kapuso Warrior Original sa station ng ABS-CBN. Kung iisipin mo, yung mga palabas ng ABS-CBN, nasa may yung mga content ng ABS-CBN pinapasok sa Kapuso Network. Kamusta naman kayo, Kapuso Warrior? Hello, hello. Dahil malapit na po silang magbalik. Nga lang, hindi po sa ABS-CBN station, kundi sa All TV. So yun po yung isa sa mga ugong na balita na sa All TV na po magsisimula at tatapusin lang daw ang kontrata ng Showtime sa GTV. Then after noon, ililipat na nga daw po sa All TV ang Showtime. Ayan, so kung nangyari man to, mas lalong babagsak ang GME niyan. Kung wala na sa kanila yung Showtime, kumbaga, 'di ba sa GTV yung yung Showtime. So kung wala na sa GTV yung Showtime, for sure kahit anong ipasok nila sa noontime show ng kahit sa main GMA o main station nila, naglag pa din yung mga mga noontime show ng GMA. Wait lang. Natin kay Durs TV naman po tayo. Iyan niyo po si Durs TV guys ha. I-follow niyo po. Hello po kay Mami Julie Chapa Castillo. Hello po. Thank God it's Friday na. Friday na po Tapos si Marjon, Ma'am Hot. Good morning din po. Ayan, so tayo? Pag-usapan natin yung sa mamaya papakita ko sa inyo yung post namin, ni-repost namin para malaman din ng tao kung gaano ka kawalang iya yung show na paasa, yung mga show na scammer. Na-play na po natin. So, shoutout po kay Durs TV guys. Ayan. So, follow niyo po rin siya. Thank you.
Siyempre, follow nyo rin po yung YouTube channel para magamit ka ng bonggang-bongga. Yung YouTube channel ng ito ang True TVJ Itbulaga Defenders. At ano natin play na natin. Welcome po sa Durs TV Update. Panibagong balitaan na naman ang aking hatid at pag-uusapan natin ngayong gabi or ngayong araw, kung anong araw man sa inyong mga lugar diyan sa inyong bansa. At isa na nga sa ating tatalakayin ay tungkol sa binitawang salita ng isang dating writer na ngayon ay direktor na para sa dalawang host ng TV na sila Isko at Buboy, na pawang katotohanan lang ang sinabi niya. Pero syempre nakakahiya ito sa side ng dalawang host ng TV dahil na real talk sila ng isang direktor. Lalo na po kay Buboy Villar na kung saan ay ayaw na ayaw niya dito. Mamaya ibabahagi ko sa inyo ang tungkol dyan. At bukod pa nga dyan, ating pag-uusapan ng tungkol sa dalawang host ng Itbulaga na kung saan may dapat po silang malaman. So ano ito, kahit sa TVJ, kahit sa Itbulaga, dapat nyo po itong malaman. Yan ang tatalakay. I am ready for the flight. I'm just taking a few items at So yun, diba? Maraming pong ganap po talaga sa Itbulaga. Yun nga lang, syempre sobrang litang studio. Dito sa sobrang liit ng studio, syempre hindi nila magawa yung pangmalakihan, pang bonggang-bonggang ganap. Siwalat natin mamaya. Pero bago yan, ibabahagi ko lang sa inyo itong plenex ni Atasha Mulak sa kanyang Instagram account na picture mula po sa mga fans niya, na kung saan ay pinadalhan po siya ng paborito niyang pagkain. So meron ditong pansit and meron ditong fishball na kung saan ay paborito po ni Atasha Mulak. Mula ito sa Atasha Squad Official. So ito po ay mga fans ni Atasha Mulak. So nakakatuwa, no? Talagang marami po ang nagmamahal kay Atasha, lalo na nung tumapak ito sa Itbulaga. Mas lalo siyang nakilala. Marami kasi and meron ditong fishball na kung saan ay paborito po ni Atasha Mulak. Mula ito sa Atasha Squad Official. So ito po ay mga fans ni Atasha Mulak. Ito isang Atasha Mulak favorite fishball tsaka pansit. Di ba napaka down to earth mo pag ganun yung mga pagkain mo. Kumbaga hindi ka talaga syempre hello, Mulak yan. Diba? Una, Mulak yan. Mga tatay tsaka nanay, si Sherlyn tsaka si Aga. Yung mga tiyahin niya, tiyuhin, sina Ninyo Mulak, si Andrew Mulak, yung lolo't lolo niya, mga artista din. Pero bakit ganon, 'di ba? Ito yung malaking tanong na na dapat na nating mas malaman pa, na bakit pansit, fishball. Isa lang ibig sabihin yan, guys, mga Dabarkads. Hindi sila pinalaki sa luho ng mga magulang, mga pamilya nila. Ng mga magulang nila. So hindi sila pinalaki na kailangan ganito yung pagkain nyo, pang mayaman, mga ganon. Quote and quote, diba? Parang, hello. Hindi sila yung maarte sa pagkain. Pansit lang. Buhay niya na. Diba? Kaya, I salute you, Atasha, kasi talagang iba ka sa mga artistang na nakilala rin namin, di ba? Including me.
sobrang ano, kapag magpapapicture ng mga kids, ay nako, sobra. Ano na natin, tuloy na natin. So nakakatuwa, no? Talagang marami po ang nagmamahal kay Atasha, lalo na nung tumapak ito sa Itbulaga. Mas lalo siyang nakilala. Marami kasi yung natutuwa kay Atasha kasi kengkoy, no? Kengkoy siya, kalog, at masaya po siyang kasama. Bagay na bagay siya sa Itbulaga dahil may pagkakomedyante din itong si Atasha. Although, laging kabado yan, no? Ayon yun kay Aga Mulak, 'di ba? Pero mahal na mahal kayo niyan dahil sobra-sobra daw yung pagsuporta po ninyo na binibigay sa kanya. Napakasarap naman Atasha ng pansit and nitong fishbowl na pinadala sa inyo. No, sana maubos mo to. At maraming salamat kasi maraming nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol sa dalawang host ng Itbulaga na kung saan ay dapat po nila itong malaman. Dapat makarating sa kanila na may ganito palang mensahe po sa kanilang dalawa. No, ang isang napakaliit na bata na siyang nag-iidolo po sa kanilang dalawa ni Karen and syempre nitong si Atasha. So pinost ito ng magulang ng bata sa Facebook yung naturang mensahe na sinulat nung bata. So ako Skip na natin kasi na ano, natakal na naman ni AR. Natopic na naman siya ni AR, so skip na natin yung bata na nagsulat, no? gusto ko po matuto magbahan po yung sulat niyo this vlog sa nai-inspire no ng young generation yung Itbulaga sa Dear Itbulaga no ang young letter sender na so ngayon ay po kay director sa dalawang Karen okay or sa Itbulaga. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol sa binitawang salita ng isang director sa dalawang host ng TV na kung saan ay na-real talk po sila. So mula ito kay Ginoong Ronaldo C. Carvalho. So sa mga nakakalala po kay Ronaldo Carvalho, dati po siyang writer, ngayon ay director na po. So Thursday afternoon, 4:45 p.m., 5:10 p.m. niya ito pinost. Sabi niya, Diyos ko, pa-chip na ng pa-chip at pabaduy na ng pabaduy ang image ng dating mayor ng Maynila at tumakbong presidenteng artista na si Isko Moreno. Si Buboy Villar na lang ang ka-level niya. Magkasama yata sila sa isang show sa Gedli daw. Kung ano man yung Gedli show na yon at ano man ang big sabihin ng Gedli, never heard. Definitely, never kong napanood ang show na yon. Isko Moreno siya, hindi man lang siya ginawang solo guest ng Fast Talk ni Boy Abunda. Everyday nanonood ako ng Fast Talk with Boy Abunda, kabisado ko na ito. Solo guest ang bawat big star caliber na artista. Pag di masyadong sikat, walang fans, hindi masyadong interesante kausap, isinasama sa 2 o 3 guests na wala talagang saysay. Buti, napakahusay talaga mag-interview ni Boy Abunda. Wala siyang maitanong kina Isko at Buboy pero nagawa niya ng paraan na magmukhang interesante ang usapan. Honestly, wala akong nauunawaan sa usapan nila lalo tungkol sa show daw nilang never kong napanood. Isa sa mga nirespeto kong personality sa showbiz ay si Isko Moreno sa layo na nang narating niya mula sa pagiging basurero sa Tondo nung teenager pa siya. Lalo na pag naalala kong ako ang unang nag-interview at nag-write up kay Isko sa Jamie 7 Studio as requested by Kuya Germs, the late German Moreno. I wish mapangalagaan ni Isko ang personality at image niya na huwag magdidikit sa mga walang awawang personality like Buboy Villar, komedyanteng pilit na nagpapatawa na hindi naman nakakatawa. Nonsense personality. Sana maging isa si Isko sa mga bida ng seryosong teleserye na pwedeng maging top ratings exploring his ability as an actor. At this point, habang nagpapakabadoy si Isko, mas daig na siya ng bumubongga niyang anak na si Joaquin Domagoso, class
ang image, ang ganda magsalita sa mga interviews, at napapanood ko lahat at the same time, napakahusay pang award-winning young actor of this generation. Pwede na ngang magsama sina Isko at Joaquin sa isang pelikula na different, very interesting story of a father and son na never pang nagawa in a film. Wish ko yan sa kanilang mag-ama but not with Buboy Villar. Please. So, totoo po yung sinabi niya, no? Talagang pagkasama niya po si Buboy Villar, bumababa po yung imahe nitong si Isko Moreno. Paano ba naman itong si Buboy nagpapaka-trying hard magpatawa, no, na siyang hindi naman po bagay. So, simula po nang tumapak sa TV itong si Isko, nawala po yung class niya, no, parang nawala kasi nga dahil sa mga nakakahalubilo niya na mga host katulad po ni Buboy. So, ano po ang masasabi ninyo dito po sa Binitawang Salita? So, yun na nga, di ba? Kahit sino naman nung tumapak sila sa hindi naman sa kanila, di ba? So para sa inyo talaga may papakita talaga ako na pinost rin po namin para malaman din ng lahat yung ratings kung sino ba yung pinakawaging-wagi. Ayan. So pero bago po yun, last na po natin siya. Last na po natin yung post po na yun. Hello po kay Rene Ardilles. Hello po sa inyo, sir. Hello po sa 4 viewers natin dyan. Ayan. So, ano natin? Ayan. So, ito naman po yung i-topic natin. Sino yun? Wait lang guys. Ito, ayan. Sign po natin to ha. Ano na? Ba't pinapatagal pa? Yun na pang nalunan na pinapatagal pa sa kamay nyo. Kaya di umaasenso kaya kinakarma kayo. Naalala ko tuloy yung isa din nanalo sa pa-contest nyo. Kalahati lang ang nakuha. Imbis na 100k, naging 50k lang binigay ninyo. Kaya kayo yung responsible dyan. Ayoko pa ng pangalanan pero naging head admin ako niyan. Pero ito, maliit na lang pero hindi pa maibigay. Ayan, so grabe 'di ba? Parang yung nasalihan mo na show. Yung nasalihan mo na show o na pa-contest. Hindi mo kuha. Nanalo ka pero pinapatagal. Yun natin. Basahin natin tong post ni ate. Ayan. So, sabi dito, Tape Inc. Kamusta po price namin? Hanggang ngayon wala pa po. Update po sana. Diba? Ano na to? Mag 1 month na. Wala pa din. Diba? Ayan. Wala pa din sa akin. Mag 2 weeks na. Wala pa nasisend. Sana po sinyo na po yung PM ko. Same.
Same din po sis, one week na sa akin. Same po sis, sana ma-send na. Anong promo yung tape? Yan sis. Wala yan, legit double goods na lang kayo. Sana, san ka nanalo? Sa live screen ba yan? Ayan, so, makikita natin na kung gaano sila pagdating sa pera, parang napanalunan po yan ng mga kapuso. Ayong sabihin double cards, di sila double cards. Mga kapuso na sumali. Tapos nag-share screen, nag-share ng live, tapos nanalo, tapos hindi binigay yung panalo. 2K, 2K, di pa ibigay. Basta naman kayo doon, mga friend, o anong mga person, wala pa hanggang ngayon. So, ito na po, dadako na po tayo sa main natin. Hello po kay Valentina Ramos. Hello po. Ayan. So, pag-uusapan na natin to. Ito na yung pinaka-last. Okay, bago tayo mag-end. Ayan. So, share screen. Ayan. Share na natin. Ayan. Waiting for 29. Wala pa kasi diba yung kahapon. 29 po kahapon. So, hihintay pa po natin yan. So, papakita na namin yung ratings from February 1 to 28, 2024. At kayo na tumingin kung sino ang lamang at sino ang wala lang. Ayan. Paki-follow rin niyo po sa akin Facebook page, ACTV Vlog. Ayan. So, pa-plug rin naman po natin yan. So, eto, tignan na po natin to. Ayan. Kaya natin para mas makita natin. Ayan. So, nung February 1, nanalo po tayo. Itbulaga, 4.2. Nung February 2, 4.7 ang Itbulaga. Nanalo ulit. Sabado ata ito no? O Friday. Sabado nga. February 3, 5%. Oh, nawala yung 5. Nandito yung 5. Nanalo po ang It's Showtime ng 5. Tapos itong 6, bumalik sa Itbulaga. Nung 7, nag-It's Showtime, 4.4. Oh, nung 8, bumalik ulit sa Itbulaga, 4.6. Sumunod ng February 9, 5.1. Tapos nung Sabado to, February 10, 5.0 po yung Showtime. O, nung 12, bumalik ulit sa Itbulaga, 4.6. Lunes. O, 13, 4.1. Nung 14, Showtime pa din, 4.5. Showtime ulit, 15, 4.6. Nung 16, 4.5. Showtime. Nung 17, Showtime ulit. Sabado. 5.7. So, bumalik ulit sa Itbulaga. 4.3. O, lumipat ulit. Showtime. 4.4%.
21. Bumalik ulit sa Itbulaga, 4.1. Nung 22, Itbulaga pa din, 4.2. Nung 23, 4.5. Nung 24, 5.5. Showtime naman. O, Sabado to, 24. Nung Lunes, 26, 4.1. Nalipat ulit itong Tuesday, 4.2. Nung 27 po yan. Lumipat ulit nung 28. 4.4%. So, yan yung ratings ng February 1 to 28. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, tayang Itbulaga at ang It Showtime. Ay, shucks. Meron palang tape. Tahanang pinakamasaya. Kasali po ba to? Kasali po ba yung yung tahanang pinakamasaya? Ba't walang laman? Ba't hindi nagre-rate? Bawi tayo mga double cards. Tutok lang sa Itbulaga. Ako kahit commercial, di sumisilip sa iba. Nagbibilang kami ng ads para di mainip. Yan, tama po yan. Miss Valentina. Ayan, so kamusta naman po yung tahanang pinakamasaya? Wala na bang saya? Kasi walang pinanalo. Laging laglag sa ratings. Grabe naman. Kahit isa man lang. Ayan, so sa Sabado, abangan po natin. Sa Sabado. Ito. Anong panonoorin sa Sabado? Yung EB's main event o TP's Grand Final of Duet for Love. Basahin po natin yung mga comment. Ito naman po yung last naman natin. Ayan ha, may pre-promotion na tayo sa TP ha. Ayan. Main birthday syempre. Double cards of course. Main event syempre. Main's birthday of course. Main event syempre. Syempre main birthday. Main event po. Syempre tahanang pinakamasaya. Meron na. Ngayon, binasa natin, tahanang pinakamasaya. Binaligaw. Si Early, ayan, Itbulaga, solid double cards TVJ sa TV5. Yan, wala tayong ni-skip na sabihin naman nila, hindi sila binabasa. Main event, syempre. Main event, Main's birthday. Main event, legit double cards. Itbulaga, main event. Good evening. Ayan. Good evening kay Manalo Maria Gina. Hello po. Yung sabi ni Ate Julie, ilalampaso uli yung tape sa ratings. Pinakita ko na naman po sa inyo, diba? Wala naman po talaga. Sa main event tayo sa Sabado. #Itbulaga, #Itbulaga TV5. TVJ Double Cards, Itbulaga Solids. Happy birthday. Hello po. Hello kay Nick Garganyan. Hello po. Syempre, AB. Main event. Birthday ni Idol Main.
Eat Bulaga Solid. Main event. Eat Bulaga birthday ni May. At Showtime. TBJ main event of course. Good evening po ma'am. Main event. Dabarkad syempre. Main event of course. Sabi ni Erica, main event. Good evening po ma'am. EV main event syempre. EV is the best to watch. EV main event. Eat Bulaga sa TV5. Syempre, birthday ni Main. Eat Bulaga. Eat Bulaga sa TV5. Pinapanood ko. Hashtag legit dabarkads ako. Birthday ni Main. Ayan. So, yun lang po mga dabarkads. At mabuhay po tayong lahat. At 14344 mga legit dabarkads. Hindi. Ito sabi ni Ate Valentina, wala akong nakikitang TV. Kailan kaya babalik si Paolo? Namimiss na ng Dabarkads. Sabi ni Ate Julie, hindi pa natatalo sa ratings ang Eat Bulaga kapag birthday ni Min. Totoo. True. True lalo. For sure, magpapakita po yan si Kong Arjo. Hindi man personal, pero syempre may participation si Kong Arjo dyan, for sure. Diba? Ayan, so sabi dito, Julie Chapa, Eat Bulaga. Ayan. So, yun lang po mga Dabarkads. Marami pong salamat sa 5 viewers na nag-stay sa ating live. Ayan. So, marami pong salamat. 14344 digit Dabarkads.